Hello po, good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Magandang araw po sa ating lahat. And dito po tayo ulit, ang ating pagbabalik nitong ating sunset moments. At pasensya po kung sa mga ilang araw ay hindi po tayo nakapag-upload. May kunting karamdaman natin itong ating ginagamit na camera. No? Mahirap ma-recharge. No? At sa ngayon po, gusto ko lang ipahayag sa atin itong mga nakalipas na mga kampanyahan, mga pinag-iisip-isipan kung paano ang pagpili sa mga liderato, na hindi lamang sa mga political elections. Na? May naisulat po ako noong nakalipas na araw about anointment, na? Appointment, election, and itong mga paraan, iba-ibang paraan, kung paano mamili na ang tao, ang Diyos, ng magiging leaders. Na? Tulad halimbawa kay Saint Peter, na siyang unang nasabing Santo Papa, na anointed by Jesus nung tinawag siya na noong tinuturuan pa lamang ni Jesucristo ang mga disipulo, unang disipulo niya. And sa isang dosena nga, isa ay nagiging betrayal, nagiging spy sa katauhan ni Judas, at isa naman ang napili ng Diyos, and He anointed him, Pedro, Saint Peter, as unang Santo Papa. Anointment ang isang nangyari doon. At kung atin rin pong balikan, si Jesucristo na hindi pa noon nakilalang Savior, ay pumunta rin sa harap ng kanyang pinsan na nagbabasbas, nagbibinyag doon sa isang ilog kung saan ginagawaran niya ng baptismal yung mga Jewish people, at sinabihang na kailangan maglinis na para paghandaan ang pagdating ni Jesucristo. Andun nakapila rin si Jesucristo, at nakita ni John the Baptist na andun din ang kanyang pinsan. Although hindi niya klinaro na pinsan niya yon, kasi si Maria at saka si Elizabeth ay magpinsan. So, ito ngayon si John the Baptist at saka si Jesus magpinsan din sa kanilang ina. Pero nagpabinyag, nagpakumbaba si Jesucristo doon sa kanyang pinsan, at nagtaka nga si John the Baptist na napatanong siya, "Are you he who is to come? Or shall we wait for another?" Sa tono ng kanyang pananalita, may alam na si John the Baptist, kung ano ang katauhan ni Jesucristo. In a sense, there is a kind of anointment already in the person of John the Baptist, or in the person of sabihin natin si John the Baptist ang nag-anoint kay Jesus Christ. On the contrary, si Jesucristo ang karapat-dapat mag-appoint ng kanyang mga magiging disipulo, leaders, sub-leaders, group leaders. Pero yun na rin, kung ganun man, hindi na rin anointment, parang appointment na rin ang mangyayari doon or ang nangyari. Kaya isa dito ay karamihan, lalong-lalo na sa mundo ng Katoliko, Roman Catholic,
ang pagkakaroon ng bagong Santo Papa na papalit sa the late Saint Francis or Pope Francis, no? Na kalilibing lamang. Medyo nakakatalinghaga lang ang kanyang burial dahilan sa, kumbaga, very influential Andun yung mga iba-ibang mga religious leaders sa iba-ibang simbahan. Maraming mga state leaders, presidents, prime ministers, prinsipe, no? And makita natin na ang influence ng Santo Papa, lalong-lalo na itong si late Pope Francis, ay talagang nakuha niya ang halos buong mundo, no? Para maniwala, respetuhin siya, igalang siya, hanggang sa huli niyang hantungan. Well, Saint or Pope Francis was elected also by in the conclave na mga cardinals, ang kolehiyo ng mga cardinals sa loob ng isang exclusive na conclave, kung saan ang mga cardinals ay papasok at andun ang mga pwedeng bumoto. Yung mga cardinals na below 80 years old, sila yung pwedeng mamili election kumbaga, at iba ang paraan nila sa pagkikilala ng mga boto ng mga cardinal sa mga susunod na magiging Santo Papa. Pero hindi lamang sa religious leadership ang sa atin, Ang tinutukoy naman natin dito ay kung appointment ba or anointment, Sa monarchical naman, yung mga kaharian, halimbawa sa United Kingdom, or kahit na sa Thailand ata, monarchical ang kanilang uri ng or kahit dito sa Japan, ang mga emperor dito, hindi sila pinipili, kundi sa lahi na mismo ng kanilang life or lineage, kung saan talaga sila nanggaling. Halimbawa nga lamang kay Queen Elizabeth II, the late Queen, ang nagiging kasunod na magiging pangulo o leader, king or queen or prince, ay ang mga descendants, ang mga sumunod na henerasyon ng kanilang hari or reyna. So, nasa henerasyon ng mga monarchs, ng mga king and queen, ang pagtatalaga ng bagong leaders, king or queen or prinsipe, prinsesa, dun sa kanilang kaharian. Nasa lifeline, bloodline ang kanilang tinitingnan para ipagdiwang ang susunod na magiging hari o reyna ng kanilang palasyo or kaharian. Ang appointment naman, well, somebody who should have the authority na pwedeng mag-appoint. Sa business naman, meron din paraan din yan o sistema. Sa malalaking korporasyon, may mga board of directors na siyang decision maker kung sino ang tutuloy magiging presidente ng kanilang korporasyon. So, ang nasa board of directors ay yung mga stockholders.
At hindi na kailangan sa kampanyahan or kung kailangan man, ang talagang major aspects ng kanilang pagboboto ay yung yaman o karamihan ng stockholders or investments ng tao doon sa board of directors. Karamihan, kung hindi man lahat, ay yung mga highest investors ang nagiging chief or executive officer or president ng corporation. Ang board of directors naman ay pinamumunuan ng chairman ng korporasyon. No? Pwedeng siya yung founder ng korporasyon, nanimula, at meron ding mga kung ano-anong mga sistema nila kung paano nila napili ang chairman. No? Pero kadalasan dyan ay ang talagang may-ari ng business institution. Kaya ang pag-a-appoint ay hindi lamang basta-basta rin appointment, kundi nasa election din. No? So ang Santo Papa, election. Sinong buboto? Mga cardinals na wala pang 80 years old. No? Sa business naman, ang mga board of directors. No? At kung meron ng napiling presidente, siya na rin ang may kakayahang or otoridad na pwedeng mag-appoint kung sino ang magiging sekretary niya, sino ang magiging vice niya or deputy niya, at kung sino-sino pang ibang kailangan ng institusyon, corporation, or gobyerno. No? Nabanggit natin ng gobyerno, ito na rin. No? May eleksyon, maraming eleksyon. No? Sa Vatican City, may eleksyon. Ngayong Mayo, sa Pilipinas din, kailan ba yun? May 12, no? May eleksyon. Sino kaya ang unang mai-elect? No? Ang Santo Papa o ang magiging Senate President? Ang magiging Speaker of the House? Ang magiging Governor? Magiging Mayor? No? Ito ang mga target ngayon dito sa mid-election ng bansang Pilipinas. No? Kaya eleksyon, ngayon, ang mga sistema, estratehiya ng pagkakampanyahan, ang isang malaking apoy, umuusok ang kampanyahan ngayon. Ngunit kung ating subaybayan sa SOCMED or social media, marami na ring mga trolls or mga vloggers, mga media na talagang merong isang side ang talagang kanilang talagang pinapanigan. Medyo nagkaroon ng dyan, kumbaga controversy kung paano talaga balansihin ang pagkakampanya o pagpapakilala ng mga aplikante, kandidato sa mga in-applyan nilang posisyon. Nagbabatuhan na ng mga kung ano-anong paratang at meron na ring mga popularity na rekomenda ng taong may impluensya. At ang tao ay andun na sa mga sensationalism, kung sino yung naging matapang noon, sikat noon, yun na lamang naririnig nila na ang kanilang inaasahan din or na-influence na silang yun na rin ang iboboto. Pero kung tutuusin, ang ating mga pagboto ay hindi lamang doon sa mga nagbibigay ng pera, isinisigaw ng social media, or isinisigaw ng mga nangangampanya, kundi tingnan nating mabuti kung ito ba ay sila yung tao, leaders na talagang marunong tumulong, namuhay para sa kapakanan ng bansa, living for the sake of others, elected as leaders
to serve na, for others. Hindi sa serving for himself. Na? Isang halimbawa dito ay ang Santo Papa na the late Pope Francis. Na? Hindi siya tumatanggap ng sweldo. Meron mang mag-donate sa kanya, hindi niya tinatanggap. At kung meron mang para sa kanya, ito ay talagang dinodonate niya sa mga kung sinong nangangailangan. Sa damit ng Santo Papa, ipinakita niya ang talagang humility, pagpapakumbaba. Hindi niya isinusuot yung mga bongga na mga damit ng Santo Papa, kundi andun ang pinakasimpleng anong tawag doon? Sutana ng pare na kanyang sinusuot. Na? Ang mga cardinals, meron pa sila mga kapa, mga kung anong pula-pula, at magandang sapatos. Pero ang sapatos nga ni Santo Papa ay yung luma niyang sapatos. Hindi pa siya Santo Papa noon. Hindi niya pinapalitan yon. Sa tulugan, hindi siya doon sa Vatican, palasyo ng Vatican ng Santo Papa natutulog, kundi doon siya sa kabila, sa isang kapilya na kung sino yung mga bisita ay doon sila pinapatulog, pinapatira. Doon siya mismo tumira. Napaka-humble na leader ng simbahan. Sa atin naman, sa politikahan, karamihan naman, andun sila sa Malacanang Palace or sa kaharian, sa palasyo, sa White House, or kung saan sila talagang itinatalaga ng kanilang mamamayan, ng kanilang gobyerno, dahil sila ay nasa posisyon. Ito ngayon ang isang factor na kailangan nating suriin para kung sino man yung iboboto natin ay karapat-dapat lamang humble na hindi siya talagang influencer na lang at hindi tumatanaw sa mga magiging bulsa, kayamanan habang siya ay nakaupo, nakaluklok doon sa posisyon. Kaya wag po tayo magpadala sa mga yung sinasabi ng ayuda, vote buying, mga ginawang legal na paraan kung paano ma-impluwensya ang mga mamamayan para sila ay mapili. Marami na rin mga ginawang batas para makapagbigay ng ayuda. Pero sa likod nito ay mga iba-ibang motibo ang nagiging mga legislatibo, mga tagagawa ng batas, at mga executive leaders, lokal man o national leaders. Marami rin sila dito. Kaya ingat po tayo sa susunod na eleksyon. Ipagdasal din po natin ang eleksyon para sa bagong Santo Papa. Itong eleksyon ay talagang hindi basta-basta. Ang isa lamang na nakikita ko na walang kaduda-duda ay ang anointment ni unang Santo Papa, ni San Pedro. Maganda po yun dahil sa talagang galing yun sa anak ng Diyos. Ito po ang ating Sir Kutaylo sa ating Sunset Moments. Maraming salamat po. God bless us all. Take good care. Happy